Magandang gabi ho. From the book True Life in God, January 10, 1988. Words of Miss Basula Ryden. My God, it is so good to hear now and then of souls receiving your works as I do, but in different manner. But in a supernatural form. Already I've heard of two ladies who get almost the same message as I received, but while they're in France, they're in trance. Like Saint John given by the Holy Spirit. I give my word freely, I always will. Please me, beloved, and pray with me, my soul has favored you. Come, let us pray. Father, righteous one, I am willing to do your holy will. I am willing to proceed and please your heart, ever so sensitive, replacing the thorns by my love, thorns that are still in you. Amen. Come, I shall teach you another prayer, most effective for repairing. Say after me, say after these words, I believe, I adore, I hope, and I love you. Amen. But Lord, this was said by your angel of peace at Fatimas. I have taught my angels to pray in this manner. Now I am teaching my children to pray repairing in this manner. Yes, Lord, you are indeed my hope. You are my happiness, my smile. In you I believe. You are my joy of life. You are my life. I adore you and worship you forever. Amen. Come now to me, yes, make the sign of cross. Jesus approached and posed his hand on my shoulder. Jesus meant by the portrait of the Holy Shroud. I got up and went to him, knelt and made the sign of cross. Yes, in Trinity, I love you, daughter, as we. Yes, Lord. Tell them. By this, the Lord means that in doing the sign of the cross, I've made it like the orthodoxy taught me. The thumb, index, and middle finger together at Trinity, confirming the Holy Trinity. Mga kaibigan, mga Catholic and non-Catholic, ito ho ay pangatlo ng pagbibideo ko nitong about the how to pray Holy Rosary, transmit my prayer, transmit the prayer of the Holy Rosary, at ngayon ho itong make the sign of cross. Katatapos ko lang ho ng pagbibideo ng transmit my prayer and the Holy Rosary. Transmit the prayer of the Holy Rosary kagabi. At ngayon ho,
ay ito namang make the sign of the cross. Kumpleto ho ang ating katawan at hindi ho tayo maalam maligaw. Sapagkat ang kabilin-bilinan ng Panginoon Kristo make the sign of the cross. Ay ito ho ay nasa ating katawan. Nasa ating katawan ho ang the Holy Trinity. Nakapulubo sa ating katawan. Ama, Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Na ang iba ho ay naliligaw. Ano ang ibig sabihin ng Holy Trinity? Hindi ho ba ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo? Nasa ating hong katawan yan. At hindi ho natin pwedeng pasinungalingan yan. Dahil kung naghahanap po kayo kung nasaan ang Trinity, ay nasa ating hong katawan. Bibigyan ko ho kayo ng halimbawa. I will make the sign of a cross, sapagkat ang the Holy Trinity ay the Father and the Son and the Holy Spirit. In the name and of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Kompleto ho yan. Kompleto ho yan. Nasa ating hong katawan ang simbolo ng the Holy Trinity for making the sign of the cross. Sa pagdulang ho, sa pag-aantanda, ay isa na hong ano yan, isa na hong paraan para matakot ho sa atin ang mga masasamang espiritu. Sapagkat nasa katono ho natin ang the Holy Trinity. At kailanman hindi ho natin dapat kalimutan yan, especially yung mga Catholic, non-Catholic at yung mga nag-apostasy. Apostasy ho yung umalis. Mga dating Katoliko umalis, sumanib sa ibang sekta para ho nagtaksil. Apostasy siya. Umalis na ho sila eh. Makakabalik pa ya. Palagi hindi na ho dahil kumikita ho na sila ng pera eh. Yun ang sabi. Masaya daw doon eh. May kantahan. Huwag ho nating isipin na ganun lagi puro kaperahan. Sapagat ang mga mensaheng ito ng Panginoong Hesukristo, ang ibig ko sabihin nito ay binibigyan pa tayo ng isang pagkakataon para magsisi, mangumpisal, mangumunyon, tanggapin natin kung anuman ang nagawa natin pagkakamali, pagkakasala sa ating kapwa. Binibigyan po ko tayo sa pagkakataon para bumalik sa Kanya. Lagi ko kong sinasabi sa inyo na dito sa aking pagbibideo na the second coming is very near.
and the end of all time is already at hand. Hindi na mababago yan. Wala na atrasan yan. Kaya itong mga binibigay ko sa inyong tatlong mensahe itong magkakasunod. Ito hong I desire to pray the Holy Rosary. Transmit the prayer of the Holy Rosary. At itong uli ho ay make the sign of the cross. Ito ho ay puro pagdadasal sapagkat ang pagdadasal ng rosaryo ay paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Paghingi ng tawad sa mga kasalanan ng ating mga mahal sa buhay na namayapa na ho. Dahil hindi na ho sila makapagdasal, tayo ang magdadasal para sa kanila. Ganun din tayo, pag tayo ay namatay na, hindi na tayo makapagdasal. Ang magdadasal sa ating ating mga mahal sa buhay, na dapat turuan natin silang magdasal. Yun ang importante. Dahil ito ho hindi na ho magtatagal talaga eh. Diba? Sabi niya ho dito, come now to me. Yes, make the sign of the cross. Mag-antanda ho tayo. Sapagkat ang pag-aantanda ay pagtanggap natin sa Ama, Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Na yun ho ang hugis ng ating katawan. Cross. Ang katawan ho natin ay inukit sa cross. Ang iba ho ay naalis yung tao sa cross. Lalo na may mga ibang sekta. Paano mo alisin ang cross? Ang tao sa cross, kung yung katawan mo yan ang cross. Yun ang tatanggalay ng cross na yan. Hindi mo maalis ang cross sa katawan. Dahil ang katuwiran na ang Panginoon Hesus ay umakyat na daw sa langit. Dapat wala na daw tao doon sa cross na yun. Ang cross ay ang simbolo ng kanyang pagka-Diyos, pagpapakasakit dahil sa pagtubo sa ating mga kasalanan. Si Miss Basula Raiden ho ay isang Orthodox in religion. Siya ho ay taga Egypt Orthodoxia. Meron hong ang Egypt ho ay may nagsasign of cross, meron silang rosary, meron silang simbahan, meron silang pare. Hindi ho nagkakayo sa Katoliko. Hindi ko alam mo kung anong pinagkaibahan. Siguro Pilipinas tayo, Pilipino, sila Egypt. Si mga Egyptian sila, yun siguro ang pagkakaiba. Ngunit sa pananampalataya, halos pareho. Nag-aantanda. Nagdadasalo sila, mayroon silang rosaryo eh. At may simbahan at may pare. Ngayon ho, eto babalikan ko ito. By this the Lord means that in doing the sign of the cross,
I mean it like the orthodoxy taught me. The thumb, the index, and the middle finger together. A Trinity, confirming the Holy Trinity. Maliwanag ko. Wala akong kawala ho yan. Wala akong pagkakaiba. Confirming the Holy Trinity, yun ho ay nasa ating katawan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagnilayan ho natin ito, at wag ho natin balawalin itong mga mensaheng binibigay ko sa inyo. Gawin nyo itong inspirasyon sa araw-araw ng buhay pag ito ay napanood ninyo, itong mga video ito. Huwag ho kayong mag-atubili. Florencio Hombria, type niyo sa YouTube ho. At mag-subscribe, share para lumawak ko itong ginagawa kong pag-forward ng mga mensaheng ito ng True Life in God. Maraming salamat to at magandang gabi. Pagpalain ho tayo ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Amen.